Kasi ang objective natin dito is pag nakakapagpatubo tayo, makapag-share tayo ng seedlings. Kasi importante po no, yung mga tanim na ganito sa bakuran. At kapag nagbunga na, so bakit kailangan mo pang bumili? Meron ka nang itinanim. So, hinihikayat ko yung mga kabataan, no, magtanim, no, ng, or magkaroon ng orchard. So, taniman ng mga fruit trees. Yan. Good day again, my dear followers. So, meron tayo ditong isi-share ulit, ano. Ito po pala ay bumili ako ng bayabas, no. Ito po yung red, no. Ngayon, gusto nating patubuin ito, no, para tayo makakuha ng binhi ng ganitong bayabas. So, ang ginagawa ko po dito ay tinatanggal ko yung mga buto dito, no. Iniisa-isa ko yan. Yan. Para magkaroon tayo ng binhi, no. Yun. Okay. Tapos ang gagawin po natin dito, no, pag nakakuha na tayo o natanggal natin yung mga buto, ay huhugasan po natin. Parang pareho doon sa ginawa ko sa kamyas. Medyo matagal nga lang po, no, sa experience ko na pagpapatubo ng bayabas doon sa mga nabibili, ay akala ko noon hindi natutubo. Yun pala ay sa katagalan umuusbong din pala. And papakita ko sa inyo yung unang pinatubo ko na buto from dito sa binili ko, no, na bayabas din. Yung nabibili po na 50. Tuloy, ito na yung mga overripe. Then, ginagawa ng mga nagtitinda ay binabalatan. Then, nire-repack po, no? Para hindi masayang. At ibebenta nila yan ng per pack. Malinis na. Ready to eat na. So, ako naman po, ang ginagawa ko, nangungulekta kasi ako ng mga ganito, no? Mga red. Kasi, ang kulay po kasi ng normal na bayabas minsan ay yung puti, no? Puti yung laman niya. So ito, itatry natin ulit, no? Kasi nakapagpatubo na tayo dun sa puti na laman ng bayabas. Ito naman po ay red, no? Gagawin natin, magpapatubo tayo. Kukolektahin lang natin yung mga buto, then huhugasan, saka natin siya ipupunla. Okay? So, tatry din natin ulit kasi nakapagpatubo na po tayo twice ng bayabas yung nabibili, yung mga nakapack na ready to eat na. So, overripe na to. Ang gagawin ko lang, kukunin ko lang siya. Okay? So, marami. But anyway, kung mas marami kang ipupunla, mas maraming possibility na maraming tutubo. Yan. So, ganun po yung aking pangungulekta ng buto. So, hindi ko pa na-try ng kapag pabunga kasi po maliliit pa yung ating bayabas na napatubo mula sa nabili nating mga overripe. Okay? So, ganun lang po ang gagawin natin, ano. And yet, mamaya papakita ko. Kasi huhugasan ko pa po yan. Para matanggal yung dulas. Para hindi ko siya ma-ferment. So, same din po yung ginagawa ko sa mangustin, rambutan. Yan. Kumaga, binabalatan ko naman yung
or tinatanggal ko rin yung madulas doon sa buto ng rambutan. Ganun din doon sa kakao. Ginagawa ko sa kakao ganun din. Okay, marami na ito. Kasi ang objective natin dito is kapag nakakapagpatubo tayo, makapag-share tayo ng seedlings. Kasi importante po no, yung mga tanim na ganito sa bakuran. At kapag nagbunga na, so bakit kailangan mo pang bumili? Meron ka nang itinanim. So, hinihikayat ko yung mga kabataan, no, magtanim, no, magkaroon ng orchard. So, taniman ng mga fruit trees. Yan. Okay? So, ito kakainin ko rin ito mamaya. Yung pinagtanggalan ko ng buto. So, marami-rami pa to. Yan. At isi-share ko sa inyo mamaya yung pinatubo ko na bayabas mula sa seeds, no, nang nabibili natin sa mall na nakapack na yung ready to eat. So ito, di pa natin na try. Although yung mga ibang fruits kagaya ng mangga, pwedeng i-graft po kasi yung mga mangga, rambutan. Actually, ang bayabas is pwede yatang imarkot. And haven't tried yet. No? Hindi ko pa nasubukan. But anyway, magpatubo muna tayo ng buto ng bayabas naman. Okay, so isa na lang. Isa na lang. Yan. Ito yung matagal ko nang hinahanap na bayabas. Okay. Right. So natanggal na natin yung mga buto. So ito na, pwede natin kainin. Ayan. Yan o. Gandang tingnan. Sarap. 50 pesos lang pala to pagka bili ko po ito. Overripe na nga. Okay.